Kung gusto nyo nito, eto ang kailangan nyo. Acrylic paint, dapat yung super white. Mga paintbrush, depende sa inyo kung anong sukat. At syempre, pinaka-importante, ballpen, black or white, depende kung saang tela nyo gagamitin. Masking tape, importante din yan. Mamaya i-explain ko na lang sa inyo kung paano gamitin yung bawat materials. At syempre yung jorts na napili nyong i-customize. So kayo na bahala kung saan nyo kukunin yan. Pwedeng lumang damit, pwedeng bumili kayo sa Shopee, Lazada o sa Ukay-Ukay. Ito kasi nakuha ko lang to sa Ukay-Ukay ng 75 pesos. Naisipan ko lang siyang i-customize ngayon para naman hindi siya boring na lagyan natin ng konting design. At siya nga pala syempre para sa mga newbie, kailangan nyo rin ng stencil. Ayan, pinaprint ko lang to sa bond paper tapos ginupit ko para mas madali nating magawa yung design na ilalagay natin sa jorts. Simulan na natin ang costume jorts natin. Ang unang step syempre, kunin nyo yung stencil na ginawa o pinaprint nyo tapos ilapat nyo kung saan nyo siya gustong ilagay. Ayusin o ipantay nyo lang ng maigi para hindi kayo mahirapan at syempre gagamit kayo ng ballpen. Dito sa gagawin nating jorts na to, gagamit ako ng puting ballpen kasi nga itim yung tela ng susulatan natin. Next step, syempre kailangan nyo ng tape para mayroon kayong pandikit doon sa pinaprint yung design para syempre hindi siya gumalaw-galaw. Kapag kontento na kayo sa pwesto ng design nyo, syempre pwede na kayong mag-start na mag-trace. So ang gagawin nyo, kunin nyo lang yung ballpen nyo tapos ibabakat nyo lang yung design. Ganun lang kasimple mga kapatid. Basta ang pinakasikreto lang dito sa paggawa ng mga custom na jorts ay yung pasensya nyo. Habaan nyo lang yung pasensya nyo kasi maproseso talaga siya. Tsaka kailangan ng mahabang oras para matapos nyo talaga yung ganitong piece. At once na matapos nyo naman talagang sulit. At ito na yung resulta pagtapos nyo i-trace yung design. So ang gagawin naman natin ililipat natin yung design. Pero syempre iibahin na natin yung pwesto. Bawal na yung katulad nung una nyong nilagay. So ang gagawin nyo, babaliktarin nyo lang yung design tapos subukan nyo lang na ipantay dun sa nauna nyong ginawa. Ulitin nyo lang din yung proseso mga kapatid. Dikitan nyo ng tape para hindi kayo mahirapan. Tapos ayan, pagka okay na, kontento na kayo, magsisimula na tayong mag-paint. Sa pagpipinta naman mga kapatid, medyo dito na kayo mahihirapan lalo sa mga baguhan pa lang at hindi sanay humawak ng paintbrush. Ang tip ko lang sa inyo, practice lang talaga. At huwag kayong magmadali na matapos kasi kailangan talaga dahan-dahan dito sa proseso na to. At siya nga pala isang tip ko pa sa inyo kapag pipili kayo ng design lalo sa mga newbie dyan, piliin nyo lang yung mga hindi masyadong komplikado na design. Yung madali lang siyang gawin, yung madali lang siyang i-trace at pinturahan. Iwas muna kayo sa masyadong madetalye. Yung mga basic na shapes lang muna ang piliin nyo pagdating sa design. Mas maraming pakurba kasi dun sa design mas mahirap siyang pinturahan. Basic na yung mga straight lines. Ayan. Mas okay din kung isa o dalawang kulay lang muna ang bibilhin nyo para hindi kayo mabigla sa gastos kasi medyo may kamahalan din talaga yung paint na ginagamit natin. Saka na kayo mag-switch sa mga makukulay na design kapag sanay na kayong gumamit ng brush at kabisado nyo na yung proseso. Okay na yung black at white na paint lang, yun lang muna ang kailangan nyo. At ito yung resulta sa design natin pero hindi pa dyan natatapos yan. Kung mapapansin nyo, medyo lumilitaw pa yung tela na black. Kaya ang gagawin natin, second layer mga utol. Dito sa layering natin ng paints, napaka-importante kasi pagkatapos nyo dun sa first layer, mas maigi na patuyuin nyo muna bago nyo patungan ng second layer na paint para talagang mas kapit na kapit siya dun sa tela. Kadalasan naman 2 hanggang 3 layers lang ang kailangan sa isang piece. At yun, eto na yung resulta ng costume jorts natin. So makikita nyo, eto yung design sa harap. Nilagyan ko lang ng vape dyan na parang graffiti style. So eto ang ganda na sobrang satisfied ako dito sa resulta ng jorts natin. So eto yung likod niya, yung dalawang vape star na nilagay natin. At ayan, sana nakatulong tong video na to, tutorial sa paggawa ng costume jorts. At yun ang proseso kung paano ang shorts na to gawing katulad nito. Madali lang naman talaga mga kapatid, sobrang basic lang. Syempre lahat naman nadadaan sa practice.
Kaya ikaw na nanonood, alam ko gusto mong subukan, kaya ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na ng mga ganitong design na shorts. Sobrang bisa na ito na pang forma o kaya pang business, lalo na kung talagang seseryosohin nyo. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Peace out sa inyo. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin kung gusto nyo pa makapanood ng mga ganitong klase ng tutorials video. Hanggang sa muli mga kapatid, kita-kits sa next vlog. Peace. Siya di pangkaraniwan aking letra.